steak, lobster, crab, at beer. Alam nyo bang as much as possible iniiwasan ko tong mga pagkain na to? Or basta yung mga pagkain na matataas ang mga purines. Dahil yan sa gout. So shout out sa lahat ng may mga gout. Hi Masters! Welcome to my vlog. This is Master Bay. Sa mga wala pang gout, panoorin nyo tong video na to para hindi kayo matulad sa akin. Dahil ang hirap pag may gout ka. Hindi mo makain ang gusto mo. Or kung makain mo man, tikim-tikim lang. Gout is a type of inflammatory arthritis that causes pain and swelling in your joints. And usually namamaga ang iyong big toe or ang inyong mga joints. Napakasakit nito, Masters. Kahit naka-relax ka lang, masakit pa rin. Pag kinumpare mo sa sprain, masakit lang yung paggagalaw ka ito kahit naka-relax ka, masakit. At ito ang mga dapat nyong iwasan. Or huwag kayong kumain ng sobra. Basta mga high in purines na pagkain. Lalo na to organs or mga laman loob. Lalong-lalo na ang alak. Pati na din ang mga chichirya na maalat. On my part, dahil yan sa alak, red meat, laman loob, at chichirya. So kahit bata pa lang kayo, iwasan nyo na to, Masters. O dapat moderately lang. Dahil pagtanda nyo, sisingilin kayo ng katawan nyo. Or kahit na anong bisyo meron kayo. Kaya mag-ingat kayo dahil mahirap magkasakit, magastos. And as per Philippine Star, published last 2015 pa to, Masters. 1.6 million ang mga Pilipino na may gout. At ang gout hereditary. So pag meron ng parents mo, mas lalo kang mag-ingat. Dahil 65% magkakaroon ka rin nito. Pag hindi mo pinalitan ang lifestyle mo. Andito pala ako sa Irfan and Baguedo Hospital. And schedule natin for check-up. Nagpapa-check up ako for every 2 months or 3 months. Minsan nga wala pa pag nag-flare ang gout ko. And dito kailangan natin kunin ang maintenance natin. At ang sabi ng doktor ko, lifetime na daw itong maintenance. Pero kung babaguhin mo ang lifestyle mo 360 degrees, pwede mo nang hindi ituloy ito. Pero dahil matigas ang ulo ko at masarap ang bawal, bumabalik pa rin ako. Masters, bakit ba masarap ang bawal? Pakisagot na lang sa comment section. Kumakain pa rin ako ng bawal pero moderately. So pag napapansin nyo sa vlog ko, di ako makain ng mga steak. Kahit laging meron sa aircraft. Or kung kumakain kami sa mga steakhouse. And pag umiinom ako once in a blue moon. At hindi rin sobra. Pag beer 2 bottles lang, more on red wine and hard ako. Kasi kung hindi mo babaguhin ang lifestyle mo, mabubugbog ang iyong kidney. At pwedeng magkaroon ka ng kidney failure. At iba pang complications. Kaya isipin natin ang family natin. Paano na ang mga anak natin pag may nangyari sa atin? Kaya ang kailangan natin disiplina sa katawan. Okay lang kumain pero wag sobra. Eat and drink moderately. At huwag kalimutang mag-exercise para sa ating pangkalahatang pangkalusugan. At iwasan ang stress sa buhay. Dapat laging happy. Kahit may problema tayo, laban lang. Lahat naman ng yan pagsubok lang. At for sure malalagpasan din natin. At ang pinaka-importante, huwag niyong kalimutang magdasal. Dahil lahat ng blessings natin, buhay natin, galing yan sa taas. Galing yan sa Panginoon. Okay, Masters, thank you for watching.